Kamakailan lamang ay may nag-viral na video na sinasabing gumagamit ng droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nag-trigger ng samut-saring mga reaksyon mula sa mga opisyal ng gobyerno na sinasabi nila na ito ay isang maliciously crowd attempt upang siraan ang kanyang administrasyon. Sinasabi na ang insidenteng ito ang lumalaking banta ng deepfake na teknolohiya sa Pilipinas, kung saan ilang high-profile na kaso ng disinformation ang nag-generate ng AI at ang pagdulot ng political instability. Ang controversial na video ay lumalabas sa isang rally sa United States na inorganasan ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bago ang State of the Nation address ni Marcos Jr. Mabilis na natukoy ng Department of National Defense ang pinagmulan ng video at kinundina ito. Ang tagapagsalita ng Minister of Defense sa si Arsenio Andulong ay tinawag ang video na isang maliciously crowd attempt upang siraan ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Pero kahit na gumawa sila ng video ay hindi pa din sila naging matagumpay. Tiniyak ng Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa publiko na nananatiling tapat ang militar kay Marcos Jr. at nakatuon sa pagpapanatili ng integridad ng konstitusyon. Idiniklara ni Teodoro na halatang peke ang video at nangakong lalabanan ang anumang pagtatangka na pahinain ang mga institusyon ng gobyerno. Kinundina din ng Department of Justice ang video na iginiit na malinaw na napapanahon nito upang pahinain ang kredibilidad ng Pangulo bago ang kanyang mahalagang talumpati. Nangako silang tutukuyin at kakasuhan ng mga responsable sa video sa ilalim ng mga kaugnay na batas. Ang mga Philippine Police Forensic Expert ng Pilipinas ay nagsagawa ng isang press conference upang i-debunk ang video na inihambing ang mukha ni Marcos Jr. at ang hindi kilalang lalaki sa video. Nagpakita sila ng malaking mga larawan ng kanilang mga muka at tenga at sinabing hindi tugma at maayos ang pagkaka-generate ng lalaki sa video na kung saan ay hindi talaga ang presidente. Inulit ng Interior Secretary Benjamin Abalos na ang video ay isang malicious fabrication at ang mga nasa likod nito ay mananagot sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Hindi ito ang unang pagkakataon na si Pangulong Marcos Jr. ay na-target ng deepfake na teknolohiya. Noong Abril, isang deepfake audio clip na maling iniugnay sa kanya ay nagdulot ng alarma sa pamamagitan ng pagmumungkahi ng aksyong militar laban sa China. Binibigyan din ng mga ganitong insidente ang seryosong banta ng mga pagsulong ng AI at cyber technology sa katatagan ng politika ng Pilipinas. Itinanggi ni dating Pangulong Duterte ang pagkakasangkot sa pinakabagong video, ngunit pinananatili ang kanyang paniniwala sa pagiging tunay nito na inuulit ang mga naunang aligasyon labang kay Marcos Jr. Nanindigan si Duterte na ang pagtanggi ni Marcos Jr. na sumasailalim sa isang hair follicle drug test ay patunay ng pagiging tunay ng video at ng paggamit umano ng droga ng Pangulo. Binigyan din ni Edmond Dayaw, presidente at CEO ng think tank na Political Economic Elemental Researchers and Strategies ang makabuluhang banta ng cyber attack at AI sa political landscape ng Pilipinas. Ipinunto niya na ang infrastruktura ng bansa at koordinasyon ng pamahalaan ay umuunlad pa rin na ginagawa itong vulnerable sa gayong mga sopistikadong pag-atake. Umaasa si Dayaw na walang Pilipinong sangkot sa paggawa ng peking video dahil ito ay nagpapahiwatig ng pagpayag na makipagtulungan sa mga malicious people para sa personal gain. Nagbabala naman si Ramon Bileno III, isang political science at history expert sa Ateneo de Davao University, na madaling maimpluwensya ng deepfake na teknolohiya ang mga botante, lalo na ang may mga limitadong kaalaman sa teknolohiya. Binigyan din niya ang kahalagan ng tumpak na impormasyon sa panahon ng halalan upang matiyak na ang mga tamang kandidato ay pipiliin. Bilang babala sa lumalaking banta ng deepfakes, ang Commission on Elections ay naghahanda ng mga alituntunin para sa paggamit ng AI sa pagsulong ng mga kandidato para sa paparating na midterm elections. Bukod pa rito, ang mga mababatas ay naghahangad na magbataw ng mas mabigat na parusa para sa mga krimen na kinasasangkutan ng deepfake na teknolohiya. Ang isang draft na panukalang batas ay tumutukoy sa mga deepfakes at may potensyal na lumabag sa mga copyright, violate data protection, defame individuals,
at paghimasok sa privacy na nagbibigay din sa pangangailangan para sa maigpit na mga regulasyon. Ang kamakailang deepfake na video na nagtatarget kay Pangulong Marcos Jr. ay binibigyang pansin ng agarang pangangailangan para sa matatag na mga hakbang upang labanan ng mga maling paggamit ng teknolohiya ng AI sa Pilipinas habang naghahanda ang bansa para sa 2025 midterm elections. Napakahalagang tiyakin ang integridad ng impormasyon at protektahan ang demokratikong proseso mula sa mga malisyosong pagtatangka na i-destabilize ito. Ang mabilis na pagtugon at pangako ng pamala sa pagtukoy at pag-uusig sa mga responsable para sa video ay nagpapakita ng isang malakas na paninindigan laban sa mga naturang banta na nagbibigay din ang kahalagan ng pagiging vigilant at kooperasyon sa pagpapanatili ng political stability. Kung napanood mo na ang video, ano ang opinion mo sa naturang deepfake? Paki-comment sa baba. And this is MC Vlogs. Thank you for watching.